pinag-uusapan ng tao ang Pogo. Anong stand mo doon? Hindi ako sang-ayon sa Pogos. Sana nilegalize na lang natin yung drugs, mas malaki ang kita doon. Alam natin na ini-impersonate mo si Madam Chris. So, I heard na medyo maglililo ka na daw from impersonating her. Does it have something to do with her condition now? That's one. I also know ano ang mga pwede at ano ang mga bawal. Okay. Especially kung sinasagot ko na yung private life niya. Do you still get discriminated? Ang gusto ko talaga mangyari, mas-separate ko si Chrissy from Chino. Ikaw, popular ka, you have a name. Let's say, let's face it, that's your advantage and edge sa mga ibang kagawad. They will see you as a threat. Kumbaga, hindi ko ginagamit yung pagka-showbiz ko. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Ang ating guest for today is nakakamadam. Kinabog niya ako. Pagpasok ko talaga, nagulat ako. She's a professor, digital creator, lahat na yata, kagawad ngayon. So, ang dami natin pag-uusapan sa kanya. Chino Liu. Hello! Aka Chrissy Chino. Hi! Gusto mo yan? Hi! Namiss kita, Mare! I miss you too. Oh. Yung inaanak ko, nasaan? I know. I Kakaalis heard lang. parang nung nakaraan lasing. Oo. Mapapanood nila yun, di ba? Correct. Kamusta ka na, Chino? Ako, I'm doing great. Ang dami kong ginagawa sa life. You know, most of the people na nakakausap ko, tinatanong ako, ba't ang dami mong ginagawa sa buhay? I always tell them na pag na-burn out ako, ang tendency ko, nagdadagdag ako ng work. Para hindi ako mabakante. So, para makalimutan ko na nababurn out ako, napapagod ako, Para nagdadagdag pa ako. Unlike other people, di ba? Oo, Nagbabawas. Pero magandang mindset din yun, no? You're a professor also. Yes. What subject do you teach? Performance media. It's like, bago na kasi yung curriculum. So, it's like radio and TV production. Yes. So, third-year comm students in Letran. Wow, ang galing naman. Paano pa ang oras? How do you time manage everything? That's only that's before I ran. Tuesday lang yon, 3 to 6 p.m. So, nung naging kagawad na ako, kagawad of the day naman ako for Tuesday. Yes, so, we iniba will talk ko. about that also. Congratulations for winning the last elections as so kagawad. much. You are kagawad in which area? In Don Bosco, District 2, Oh, Parañaque City. Okay. So, ngayong public servant ka na, ano yung mga visions mo for your barangay? Actually kasi, wala naman talaga akong pamilya sa politika. Ay, ikaw lang. It's really me who started it. I ran for SK Kagawad 2013, but it was the year na SK was abolished. Tapos, I tried my luck again, 2018. So, yun yung na-extend yung term up to 2023, and then I ran for a higher position. So, Barangay Kagawad. Tinatry ko lang at saka maganda kasi pag natuloy-tuloy mo yung serbisyo mo. Yung mga committees mo are meaty committees. Sobra. Yes. So, di ba, I handle Committee on Tourism, Committee on Health, Committee on Environment and Sanitation. Plus, we have yung UBAS. It's the ugnayan ng barangay at simbahan. But pinaganda lang, religious affairs talaga. Yes. So, ngayon na we want to go to that, yung sa religious sector, di ba? When you go to them and talk to them, nasa ano ka naman, yung usual you ka naman makipag-usap? Yes. Actually, hindi ako ganito sa barangay. Kasi ang gusto ko talaga mangyari, mas-separate ko si Chrissy from Chino. Advantage yun, Miss Aiko, diba? Na Chrissy ang pangalan, Chrissy ang mukha. Pero niloloko ko nga yung mga tao sa barangay namin na gusto ko lang patas. So, I'm using the Chino name, I'm using the Chino face, and I'm using the Chino surname. So, kumbaga, hindi ko ginagamit yung pagka-showbiz ko. Now that you're in public service, Chino, so I will address you as Chino because we're talking about public service. Do you still get discriminated? Sa barangay namin, medyo open-minded yung mga tao. I'm very grateful and I'm glad na yung mga constituents ko, they're really accepting
sa LGBT, sa third sex. And, you know, marami nagsasabi sa akin, I don't know if it's a commendation, but alam mo, ikaw yung bakla na malinis, maayos, mabango, decente. It's how you portray naman eh. Diba? And yung, I think, malaking factor din ng upbringing. You grew up in a very conservative family ba? Sagrado Katoliko. Oh, wow. My mom, sabi ko, yung nanay ko, sinalihan ng CWL, ang lector. Kulang na lang maging Knights of Columbus din siya. Lay minister, di ba? Sabi ko, baka maging kura paroko kanya. Pero ganun siya ka-active. She's also active in prison ministry. So, siguro, doon ko nakuha yung passion ko to serve. Also in the church, in the church also. The religious sector. Your dad? My dad is in Hong Kong. I think they're separated. Okay. Yes. So, you don't see your dad anymore? The last time I saw him was, I was too young pa eh. Siguro 10 years old. Ngayon, Chino, na nasa public service ka, syempre, andyan yung, di ba, pagka nasa groundwork ka talaga, kita mo yung problema. Totoo yan. And then, ang Parañaque is surrounded by casinos, di ba? Which is very timely, di ba? Pinag-uusapan ng tao, ang Pogo. Anong stand mo doon? Because of the recent issues, no? Medyo hindi ako sang-ayon sa Pogos. Because, sabi nga nila, nagbibigay siya ng malaking revenue for that specific city. Pero kung kalakip nun ay meron silang ginagawang illegal tortures, kidnapping, or worse, killings. Kung ako ang chief executive, kahit wala na lang Pogo, basta wala rin ganon. I think it applies not only to Pogo. Anything that's illegal shouldn't be accepted in any community, right? Diba? Kasi kung ito-tolerate natin ang Pogos na may kalakip ng mga illegal activities, di sana nagbenta na lang tayo ng shabu. Right. Diba? Sana nilegalize na lang natin yung drugs, mas malaki ang kita doon. Very well said. Chino, alam natin na ini-impersonate mo si Madam Chris. So, I heard na medyo maglilay-low ka na daw from impersonating her. Does it have something to do with her condition now? That's one. Siyempre, medyo nire-respeto ko yung condition niya. Pero sa kanya naman galing na, if that's your work, I love what you do because out of all the impersonators, so ako daw yung may correct diction, correct pronunciation, at talagang yung boses. So, okay lang naman daw. Pero as an impersonator, I also know ano ang mga pwede at ano ang mga bawal. Especially kung sinasagot ko na yung private life niya. Medyo labas ka ako na doon. I think I agree with you on that. And ang impersonation naman is yung pagkatao, pero hindi na yung pribadong buhay niya, di ba? Yes. Yung public knowledge, pwede kong i-tackle yun. Pero yung, kung ako tatanungin mo as Chris, kamusta ka? Hindi ko siya pwedeng sagutin. Diba? Are you still in touch with her? Medyo nawala nung nag-US siya. Kasi paiba-iba siya ng number. Pero the last time na nakausap ko siya, WhatsApp. So, okay naman siya. At least may go signal ka pa rin to Meron. impersonate her. You're also a part of Team Payaman. Yes. Diba? Ang galing, no? Ang dami talagang blessing sa'yo, no? Thank you po. Tapos, sabi din sa akin ng team ko, nag-digital creator ka and then marketer. Can you explain us? Ano ba yung ginagawa ng digital marketer? I started as digital marketing when I was still studying in Letran. So, nag-work kasi ako for fast food brand and it so happened na yung owner is also the owner of a gasoline station. So, nung nag-work ako part-time, working student, doon ko siya nasimulan. But when I resigned, because sabi ko, pagka namulat ako sa pera, nasilaw ako sa pera, baka hindi ko matapos yung pag-aaral ko. So, I resigned, pero ayaw ng owner. So, inabsorb pa rin niya ako and transferred me to digital marketing up until now. That was 2014 pa. So, 10 years. Ang galing, ang galing. Tapos, content creator ka din. Apart from being part of Team Payaman, you have your own, di ba? Nagsama kami ni Kong sa isang multi-channel network under ABS. That's how we met. And then eventually, nagka-close because of the events. Hanggang sa kinuha na nila ako na host for their parang fair. Ayun, doon kami naging close. Actually, here in Amariles, doon pa sila, Kongdo pa. So, dito pa ako pumupunta noon.
And then, sabi nila, Chino, saan ba pwedeng lumipat somewhere in the south? Pero not so south because they're from Cavite. So sabi ko, well, I think Parañaque. Binida ko na. So, naging magkapit-bahay kami. That's where Payamansyon 1 is. And then we transferred to another barangay, that's Payamansyon 2. Now, they are still in Parañaque, pero compound na ang tawag. Galing, no? From ano talaga, no? From sobrang baba hanggang tumaas, magkakasama kayo. And I'm happy to hear stories like that, na talaga from nowhere, biglang big, and then still maintain nyo yung humility nyo sa inyo, no? Sa bawat isa. So, talagang, and now that you're in public service, I think you're gonna do good. Kasi nakita ko how you explain things na ayaw mo na nasisilaw sa pera. Importante sa isang public servant ang hindi nasisilaw sa anumang pera. Kasi dyan nasisira ang isang leader, di ba? If I may quote, si Mayor Magalong. Baguio. I just met him a few days ago. So si Mayor Magalong said na, we have honorariums, we have yung mga legal SOPs, tapos ikaw pa ang contractor, ikaw pa ang supplier, dun papasok yung greediness ng isang public servant. So as much as possible, grateful na lang ako sa kung ano natatanggap ko in return for the services that I give. Pero yung iba kasi sabi ko, unahin ng tao. Yeah, kasi alam mo, ang kagawad, ang sweldo nyo is napakaliit. Maliit. Abonado kayo most of the time because kayo ang frontliner sa barangay. Kayo ang unang nilalapitan, nag-aaway, lahat. Hindi nila alam yun eh. Kasi kami, sa councilor, buong district naman hawak na, mas masako, pero meron kaming channels na dinadaan na amin. Yung kayo talaga, kayo'y nandoon. Direkta, kung may nag-away, kung kailangan ng protection order, kung kailangan ipablotter, Naka-experience ka na niyan? Yung meron nagreklamo sa'yo, nag-aaway ng mga kapitbahay? Yes, kasi pagka-God of the day ka, literally, hindi lang 8 to 5. So, tinawag ako parang past 10 p.m., may nag-aaway. There was also an instance na may hulihan ng drugs. So, kailangan mong pumirma even though as a witness, di ba? Pagod ka na, di ba? Nakahiga ka na sa kwarto mo. Wala eh. It's really part of public service na kailangan ready ka 24/7. Ako talaga, iba ang respeto ko sa mga kapitan, sa mga kagawads, kasi talagang kayo nga, like I've said nga, kayo yung frontliner. And like you've mentioned, may drug bust, di ba, sa isang barangay. Yung the mere fact na magsasign kayo, pwede kayong balikan eh. But you're risking your life for your community. Kaya pwede rin isali kami sa court hearings. Yes. So, kaya dapat yung mga nanonood sa atin, i-appreciate nila yung mga nandyan sa kagaya mo na kagawad ka and mga kapitan dahil kayo ang na-frontliner dyan. But I'm a neophyte naman. So, this is my first term as a barangay kagawad. I'm still learning and I'm glad na our barangay captain is really hands-on. From nice. 7 to 7 siya. Galing kasi siya ng city, bumaba siya ng barangay. So, para kaming maliit na city hall, workaholic. Shout out kay Kapitan. Anong name ni Cap? Kay Cap Mar Jimenez. Shout out. Saludo ko sa mga masisipag na kapitan at mga kagawad na kagaya. And nag-guide siya eh. That's nice. Hindi kasi siya madamot. May mga iba na Chino, may mga ibang public servant. Kapag alam nilang threat, like ikaw, popular ka, you have a name. Let's say, let's face it, that's your advantage and edge sa mga ibang kagawad. They will see you as a threat. Pero for kapitan to, teach you and be there to mold you, that's something else, diba? At least hindi ka laban ang tingin sa'yo. Correct. Yes. Chino, gusto ko pa na yung makilala on a personal level. Okay. May love life ka ngayon? My life is an open book, so I'll answer it honestly, wala. Wow. Wala akong love life. My goal, Miss Aiko, is magpayaman. I love it. In terms of, doing my vlogs, doing events, posting. So, kailangan kasi, financially ready ka rin if papasok ka sa isang relationship. Especially, hindi na rin kami bumabata. Diba? So, but you look young and fresh. How old do you think I am? You're 31? No, younger. Younger? Younger. How old are you? 28. Okay. Ilang na Medyo auntie lang naman. But you're a professor at that age already. Ang galing, ang dami mo na-achieve sa buhay mo. Gusto ko rin nga mag-masters, pero hindi pa kaya ng oras. Paano mo gagawin yun? Oh my God, parang para ka pala si Darna. Yeah. Pero dalawa kasi, pag nag-college professor ka, it's either you have masters
or you're a practitioner. Pag alam mo naman yung field of expertise na tinuturo mo, they can, hire you to teach. Sa world of vlogging, Chino, syempre ako, hindi naman ako pro dito Kumaga kasi galing ako sa industriya ng pag-aarte. Kayo, matagal-tagal na. Sa world of vlogging, may intriga din? Meron. May mga inggitan din. Sabi ko nga sa kanila, kahit anong industry naman may politika. Ang kailangan mo lang gawin is to accept it and respond to it with class. Yes, like what you're doing. Masyadong mag-step down sa level nila. Diba? And I think malaking tulong din si Kong. Kasi si Kong, hindi siya basta-basta pumapatol. Tsaka napaka-humble niya, no? Super humble, super quiet. Kaibahan dun sa on-cam niya na maingay. Pero when it comes to personal, kunyari may tumira sa kanya, may nang-bash sa kanya, hindi siya sumasagot agad. So ikaw din ganun din? Yes. Kasi yun ang kinagisna mo sa Team Payaman. Kung yung mga researchers nyo could, research about it, parang for 7 years na content creator ako, wala talaga akong issues na super. Wala nga, tahimik. Except nung 2022, nung sa politics. Kasi nagpahayag ako ng political views ko and stance. So, understandable. Pero when it comes to may inaway, personal, wala. Balita ko, Chino, gusto mo daw magkaroon ng sariling family. Yeah. Paano? As in, mag-a-adapt ka? Actually kasi, ngayon wala naman na dapat akong tinatago, diba? But when I started doing the Chris Aquino impersonation back in 2017, medyo purist ako So, hindi mo ako makakausap ng Chino not until I remove my wig, I remove my makeup. So, medyo na-imbibe ko yung character. Parang doon din nag-start na naging bisexual ako. So before, nakakatawa, I had 3 girlfriends. Wow! So, 1 in high school, 1 in college, and after college. Tapos, parang sabi ko, ba't parang ganito yung nararamdaman ko? Before, pag nakita ka ng gwapo, alam mo lang, nagwapo, pero walang desire, diba? Pero after kong gayahin si Chris, medyo sabi ko, parang nakakaramdam ako ng change of heart. So, yun. But right now, I still wanted to have family of my own. So, galing naman. Yeah. So, pagdasal natin yan. Sabi nga nila, so parang kang OG Diaz. Sabi ko, huwag mo naman ako i-compare kay Mama OG. Nilaloko ko ng gano'n. Sabi ko, Angie Medking. Yes. Yes. So, parang tinatanong ng mga tao, are you gonna change your appearance? Are you gonna change your lifestyle? Sabi ko, no. Because if the person truly loves you, they will accept or she will accept you for whoever you are. At least nakalatag lahat-lahat dapat, diba? Before plunging. Kasi ito, pinagkukunan ko siya ng income. So, hindi ko siya pwedeng basta-basta alisan. Correct. Pero, yung importante naman is who I really am. Your heart. When I'm not Chrissy. So, sana. Yeah. Huwag natin sabihin sana, mangyayari yan. Nawa. In God's perfect time. Chrissy and Chino, sa dami ng ginagawa mo, if you were to keep just one, ano yung pipiliin mo? Oh my God, ang hirap nun Siguro yung main kong ginagawa, which is content creation. Yeah. Kasi palagi ko to sinasabi kay Tito Wendell kasi is a family friend and we live in the same area. Yeah. Palagi ko sinasabi sa kanya when he has plans of running din sa Manila. Sabi ko, Wendell Ramos ka na. Yung desire mo for public service, pwede mo siyang gawin kahit wala kang posisyon. That's why, nag-explain lang ako, diba? Kasi baka ma-feel bad yung mga kabarangay ko. Pero, yun nga, content creation kasi talaga parang dito ako giyang na giyang na kumilos. I get you, Chino, from saying na you will have to choose over yung kung ano yung pinagkakataan mo because anong may tutulong mo sa tao kung wala ka rin pagkukunan ng source of income, diba? Sabi ko, kahit wala kang posisyon, you can do charity works, you can help. Pwede kang mauna kapag may, let's say, sunog,
sunog or may calamities, pwede ikaw yung personal na mamigay. Yeah. So, yung position kasi, it's really, it's an honor to be there, and a Right. privilege. Pero kahit wala kang position, pwede mong gawin. And also, being a digital creator can also help because you can help them be aware of something for your good cause, di ba? Yung advocacies, di ba? So, it comes, I think, naiintindihan kita sa pagpili nung una na yon dahil lahat yun sanga-sanga and sunod-sunod yun. Dahil dyan, Chino, maglalaro tayo ng game! Oh my God! Gusto namin in character ka as Madam Chrissy na ha. Ang Dito sa game tanong, na. game ka na ba? Game na! Okay. Ang game natin, Chrissy, is mag-headphones ka and then parang whisper game to. Alright. May sasabihin akong word and then dapat ma-lip read mo siya. Pag hindi, may consequence ka. Yung pa naman ang weakness ko. Ang mag-lip read. Oo. Totoo. So, yun talaga, inalam ko, yung weakness mo. Kasi alam kong achiever ka in so many ways. Ito, medyo Pero, yes, may weakness pa rin. So, try natin ang iyong katapangan at kagalingan. Ito yung mga words. Titig. Titig. Ah! Titig? Titig. Galing! Ang galing! Sabi ko, Easy parang pa. bastos yun. Okay, titig. Ito na. Tanod. Tanod. Laro? Isa pa. Tanod. Tanod. Ha? Tanod. Hindi ko maano. Maloy? Okay. Dahil hindi mo nahulaan. Ano yun? Tanod. Tanod! So, mamili ka. Okay. Anong gusto mo? Tenga and ketchup, atay and raw egg, isaw and coffee, or dugo and milk. Tapos, para hindi ka malansan mamaya, kailangan ng pambanlaw mo soju. Nakakaloka. Parang Yes. Madam, what do you like, madam? dugo and milk. Yan. Okay. Para medyo, ang Tingnan nyo nga, si Betamax. Madam Chrissy kumakain yan. I eat Betamax to, diba? Makain ako nito. Ang weird lang na may milk. Oo. Anong lasa? Dugo. Lasang dugo. Oh. Ay, masarap pala pag may milk. Oh, masarap. Yun din Naghahalo sabi nila, no? yung sweetness at yung alat. Aha. Parang luto. Pinakuluan siya ng chef namin. Charot. Eto. Ay, masarap yun O so, dapat dalawa tayo. Oo. Cheers tayo. Isa ka lang. Yay! Kagawan! Okay. Next word. Ang aga pa. Lasing na ako. Okay. Okay? Epe. Hepe? Hepe? Oh, galing! Eto, magkakaano na. Sulsol. Sulsol. Parang Junjun. Junjun? Sulsol. Sulsol. Oh my God, di ko Sulsol. Julius? Ano yun? Ex mo ba yan? Ano yun? Sulsol! Sulsol! Julius! Sino si Julius? Sino si Julius? Hindi ko alam. Kasi Julius. Sulsol pala. Pumili ka. Ano gusto mo? Dugo ulit. Hindi na pwede! Hindi na pwede! Oh my God. Isaw and coffee? Hindi kasi ako nagka-coffee. Okay. So, Tenga and ketchup? mukhang okay yung atay with egg. Okay. Eto. Yan. Raw egg! Yes. Ay ko Oo. Pag ako may ambulansya ka ba Uy, dyan? meron. Ready kami. Medics. Anong amoy? Malansa? Amoy atay. Pero Okay. Ano niya? Ay, pangit? Ayan, sige, inom ka na. Pinalalasin? napasyat ako. No, wala naman lasa yung raw egg. Oo, may aftertaste. Malangsa. Malansa. Okay. Okay. Eto na. Ash na. Sorry, naging Korean. Ash na ko no. Naging Korean. Okay. Okay. Dakma. Tama. Dakma. Tamad. Dakma. Dakma? Ano ba mga words yan? Hindi naman related sa akin. Dakma? Anong dadakmain ko?
Okay. Gusto mo? Tenga and ketchup Try ko na. yung tenga with ketchup. Oo. Bago na. Malalasing na si Madam. Paano mo malasing si Madam Chris? Super daldal ko. Oo. Paano ka malasing? Ah? Malinis yan. Mabango Oo. Anong lasa? Pag nakapikit ka lasang tenga, pag nakikita mo siya. Oo. Last word. Sana makuha mo na to. Go, go! Okay. Payag. Parang bayag. Payag. Payag? Payag. Ang bayag. Ay, flip na lang. At dahil nakuha ko, ikaw ang isaw and coffee. Sige. Parang bayag. Ako unang nito. Diyos ko dahil. Ang malasa nito. Ako nagko-coffee kasi. Ang sama Soju. Oo nga. Okay. Diba? Naisahan po natin si Miss Aiko. Cheers. Thank you. Ladies and gentlemen, Miss Chrissy Achille. Thank you so much. She all you. Thank you. Thank you so much. I hope na, Miss Aiko, madalaw ko ang 5th District Yes, of in course, you're QC. welcome. At makadalaw ka rin sa Yes! You know, marami nagtatanong kasi sabi ng mga sisters ko, sino bang ka-vlog mo? Sabi ko, si Miss Aiko. Oo nga no. Ano bang something in common? Sabi ko, well, aside sa nasa showbiz kami pareho, we're both public servants. Yes. Ang hindi alam ng mga viewers mo, pareho din tayo may ex in Parañaque. Sino? Diba? Mine is the ex-mayor. Yours is still the councilor. Okay. Quiet na lang ako. Yes. Kasama ko siya kahapon. May session sila. Tama! Yes. Diba? Thank you. Hindi mo alam yun? Hindi ba kayo nagkakasama sa Councilors League of the Philippines? Umiiwas ako! Pag nandun siya. Perfect! Oo. At least, diba? Yeah. Yes. Thank you, Thank you so much. Thank you. Mwah. Sira ulo.